Meron kasing new rules yung UAE ngayon about sa pag-sponsor ng mga kamag-anak natin. Sa ngayon kasama na yung mga kaibigan, yung friends. Okay? So hindi lang siya pang family, kundi nabanggit na din po dito yung friends or yung mga kaibigan natin na pwede nating matulungan na ma-sponsoran kung sila ay nagbabalak na pumunta or makapagtrabaho dito sa bansang UAE. Okay? Nito Spanias! Dito tayo ngayon sa may Adventureland, 360 Play Adventureland dito sa may Al Ghurair. So play area siya dito sa may food court. Ayan. So ayan yung food court. And then ano to? Third floor part ng Al Ghurair. Punta tayo dito para makita niyo. Ano yun, no? Ganda. So ganito yung Al Ghurair. Ito nyo yun, may puno dito, tapos may puno din dito, at ito pa. Ang ganda, no? Tapos may fountain, no? So yung first floor, dito sa ground floor, mostly nandyan yung mga shops, coffee shops, tapos mga apparels, ganyan, Marks and Spencers. Tapos dito naman sa kanilang first floor, okay, so yung first floor, ito yung first floor. Ayun na naman yung train, no? Lagi natin nakikita. So yung Max, ito yung Max, parang ano siya, pen shop, ganyan, bench, bilihan din ng mga damit dito sa Dubai, no? Tapos yung E-Max, ayun naman yung E-Max. Gadgets naman yung mga binibenta nila. Yung mga appliances din na iba, pero mostly gadgets dyan. Tapos yun, second floor pala ito. So yung second floor, yung buong wing niya is para naman sa food court. Sarap din yung mga pagkain dyan. Tapos kapag gusto ng mga chikiting na maglaro, ito bago lang ito Adventureland 360 Play. Kaso medyo pricey siya. So yung 30 minutes niya halos nasa 50 dirhams. Tapos yung 1 hour or yung kanyang 60 minutes nasa 85 dirhams. Tapos kapag walang dalang medyas yung bata, 6 dirhams yung bayad, no? Ang maganda dito kasi para siya, alam mo yung ano sa atin nun, para siyang Tom's World. Si Ana. Ang ganda. So para siyang Tom's World, no? Tapos dito may play area din, may slides, may ball pit. Ayan, yan si Ana. Installment. Yun nga lang, ang mahirap lang dito is walang upuan para sa mga parents na nag-aantay. Like what I said, no? For sure clinic mo yung video na ito dahil dito sa magiging topic natin ngayon, no? Meron kasing new rules yung UAE ngayon about sa pag-sponsor ng mga kamag-anak natin, ganyan. And sa ngayon kasama na yung mga kaibigan, yung friends. So yun yung pag-uusapan natin ngayon. And kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please, bago natin simulan yung video, click nyo na yung subscribe button para makatulong din ito sa aking channel na mas marami tayong maging subscribers and maraming makapag-follow and makapanood ng ating video sa mga future videos na gagawin natin. Okay? So ito yung ating UAE Visit Visa Rules. Itong UAE Visit Visa Rules ay na-publish siya ng Khaleej Times. Okay? So hindi lang ito basta chismis, hindi lang ito basta haka-haka, kundi ito po ay na-publish ng isang kilalang newspaper or kilalang
tagapaghatid ng balita dito sa UAE. Okay, yung Khaleej Times. So it was published last September 29, 2025 around 12:35 p.m. and it was updated September 30, 2025 around 5:34 in the afternoon. Itong source natin yung Khaleej Times, legit na source pagka naghanap ka ng mga bagong updates about sa batas dito, about sa pag-sponsor or about sa mga new rules and laws dito sa UAE, ano? So again, ayun, nakalagay dito UAE visit visa rules, new minimum salary requirement to sponsor family and friends. Okay, so hindi lang siya pang family, kundi nabanggit na din po dito yung friends or yung mga kaibigan natin na pwede nating matulungan na ma-sponsoran kung sila ay nagbabalak na pumunta or makapagtrabaho dito sa bansang UAE. Okay? So, nakalagay dito, the new regulations also introduced 4 new visit visa categories for specialists in artificial intelligence or yung AI, okay, entertainment, events, cruise ships, and luxury yacht. Okay? Pero yung pag-uusapan natin ngayon is more on dun sa kanilang new rules ng visit visa. Okay? According dito, effective nitong September 2025. So, meron ng set ng minimum monthly income requirement na kakailanganin para makapag-sponsor ka ng inyong kapamilya or even ng inyong kaibigan na papunta dito sa UAE. So, sa mga hindi po familiar, for immediate family, again, this includes yung inyong parents, yung inyong spouse or yung inyong asawa, yung inyong mga children, yung mga anak nyo, and kasama na rin po dito yung parents-in-law. Okay? So for immediate family or first degree relatives, ang minimum monthly income ng isang OFW or isang nagtatrabaho dito sa UAE para makapag-sponsor siya ng kamag-anak niya na first degree or immediate family dyan sa Pilipinas papunta dito sa UAE, kailangan ang minimum salary niya ay nasa 4,000 dirhams. So yun po yung requirement, 4,000 dirhams. I'm not sure, hindi naman dito nakalagay kung yung 4,000 dirhams ay basic salary, okay? Hindi naman siya nakaspecify dito as basic salary. So sa tingin ko, ito ay yung total monthly income or monthly salary na marireceive ng isang empleyado. So sige, ganito sino ba yung nakaka-receive ng 4,000 dirhams? Usually, pag dumating ka kasi dito sa Dubai, dito sa UAE, lalo na kung bagong salta ka pa lang, dito kasi sa UAE, meron silang parang nakasanayan na nila na kapag ang experience mo ay outside the country or sabihin na natin sa Pilipinas, sa ibang bansa pa yan galing, yung experience mo, hindi siya ganun makikredit. Although may ibang nagkikredit naman ng experience, pero hindi siya priority. Mas priority kasi nila dito yung experience within the UAE. Okay? Ibig sabihin yung experience dito sa loob na mismo ng UAE. Yung makaka-receive ng 4,000 dirhams monthly kung ikaw ay siguro nasa 1 year or 2 years pa lang dito. Siguro ikaw yung mga tipo ng katulad sa amin, mga nurses, mga licensed nurse na sabihin na natin nagtatrabaho sa hospital, pwedeng may experience or pwedeng walang experience dito sa UAE. Usually, ito yung parang pinaka-minimum salary range na nare-receive namin kapag ka nabibigyan kami ng offer sa pagdating namin dito sa UAE. Dahil yon sa meron kaming tinatawag na lisensya. License kasi kami to practice dito sa UAE. Kahit na wala kami experience, minsan yung pagkakaroon po kasi ng lisensya to practice our profession, yun yung nagbibigay sa amin ng advantage para magkaroon ng ganitong klaseng salary. Okay? So, example, nung pagdating ko kasi dito sa UAE, di ba ang experience ko is from Philippines pa. So nung dumating ako dito, wala pa akong experience sa kahit na anong hospital or clinic dito sa UAE. So anong nangyari, I took the license exam and then after that,
nung time na binibigyan na ako ng job offer, ang pinaka first offer sa akin is 3,500. Ano na yun kabuuan na po yun ng aking salary. Yun yung ino-offer sa akin. Pero dahil may license nga ako, that time pinaglaban ko na taasan nila at least 500 dirhams yung aking salary. So hindi ako sure kung pwedeng magamit nyo din yun, yung katulad ng ginawa ko based sa experience ko, na parang nailaban ko na madagdagan yung offer sa akin. Kaya naging 4,000 dirhams yung unang sahod ko dito sa UAE as dental assistant. Okay? Malinaw po ba yun? Sana malinaw, no? So again, nung nag-apply ako dito sa UAE, wala akong experience. Ang experience ko lang is sa hospital sa Pilipinas. So pagdating ko dito, ino-offeran po ako ng 3,500. Pero since meron nga akong license, no, naging advantage yun sa akin para ako ay humingi ng karagdagang sahod, no, salary sa kanila. So yung offer nila sa akin from 3,500, tinaas nila up to 4,000 dirhams. Okay? Nung time na yun, nagamit ko din siya to sponsor my family. Yun, yung asawa ko, saka yung anak ko. After parang 8 months yata yun. After 8 months or sabihin na natin maximum 10 months, na sponsoran ko sila and napapunta ko sila agad dito sa UAE. Yun, na-sponsoran ko agad sila. So, yun yung naging advantage sa akin nung time na yun dahil sa salary ko na starting ng 4,000 dirhams. Okay, so ngayon naman pag-usapan natin yung second and third degree relative. Ayan, so sa mga magtatanong, no, sino po ba yung mga second degree or third degree relative natin? Siyempre yung mga pinsan, mga uncle, mga ganyan, kapatid ni nanay, kapatid ni tatay. So ang minimum requirement daw ay nasa 8,000 dirhams. So again, itong 8,000 dirhams naman na to, kung sasabihin natin yung katotohanan, no, mahirap siya actually na makuha yung ganitong klaseng sahod na 8,000 dirhams. Usually ino-offer ito sa mga experienced expats or OFWs. For example, sa akin ulit, meron na ako experience na nasa 2 to 3 years dito sa Dubai. So pwede na akong humingi ng salary ng 6,000 to 8,000 dirhams. Kung gusto ko magpa-extend sa aking employer or sa panibagong employer na pag-a-applyan ko. So yun na yung magiging asking price ko, di ba? Kasi nga experience na ako inside the UAE. 8,000 dirhams kung ita-times mo siya sa 15, halos nasa magkano na yun, no? So malaki na yun kung pag-uusapan natin yung conversion ng dirhams to Philippine peso. So again, ito yung mga level ng mga experience level na dito sa bansang UAE, which is hindi siya ganun kadali na makuha sa totoo lang. Lalo na ngayon, dami ng kakompetensya Marami na ring mga expats na alam mo yun, tumatanggap sila ng mababang offer para lang magkaroon ng trabaho. Ang naging kalakaran kasi dito, yung negative side lang is yun nga, may mga expats or may mga ibang lahi na para lang sila magkaroon sila ng trabaho, tumatanggap sila ng mababang sweldo, which is hindi dapat ganun yung nangyayari. Kasi ang dapat nakalakaran is pinaglalaban mo dapat yung experience mo and yung alam mong may i-contribute mo sa company or sa industry na pinagtatrabahuan mo. Di ba katulad sa atin sa Pilipinas, usually sa atin sa Pilipinas yung mga empleyado kasi tumatagal ng 30 years, 40 years. Dito naman sa UAE, no, usually ang pinakamatagal na dito is nasa 2 years, 3 years, 5 years, mga ganyan, or depende yun kasi sa nagiging offer. So kung maganda naman yung offer sa'yo ng employer mo, no, usually dun talaga tumatagal yung mga employees. Pero kapag alam mo yun, olats or tagilid tayo sa sinasahod natin versus sa nagiging trabaho natin, yun, mas madali kasi dito na magpalipat-lipat ang trabaho. Yun naman yung napapansin ko nga sa ngayon dito sa UAE, no. So karamihan magtatagal lang ng 2 years and then maghahanap na ng panibagong employer dahil pinaglalaban nga nila yung experience nila. Kaso sa nangyayari ngayon, maraming mga bagong dumadating dito na mga expats na lalo na mga ibang lahi na
tinatanggap nila yung mababang offer kahit na alam mo yun, experience na sila, kahit na alam nila na mas makaka-contribute sila ng maganda sa kanilang trabaho. Kaya yun, nakakapanghinayang lang kasi nagiging trend na siya sa mga employers na sisimula sila sa mababang offer. And next naman is para sa mga friends, okay? So sa mga kaibigan natin dyan, yun. So sa mga kaibigan natin dyan na nasa Pilipinas, babalak, no, na magpa-sponsor sa inyong mga kaibigan dito sa UAE, especially almawa dito sa Dubai, pwede na po kayo magpa-sponsor. Pero yun na, ito na yung catch doon, no. So magkano yung salary na kailangan ni kaibigan para ma-sponsoran kayo papunta dito sa UAE, okay? So a minimum monthly salary or monthly income of 15,000 is required to sponsor a friend. Grabe. Ito mapapabuntong hininga ka na lang talaga kasi yung 15,000 dirhams, sino lang ba yung makaka-receive nun? Siguro katulad yan sa amin, sa industry namin, no, sa hospital. Ayan, sa aming mga nurses, ang Pinoy dito sa UAE usually sumasahod ng 15,000 dirhams kung ikaw ay nasa level na ng managerial or nasa level ka na ng assistant chief nurse, mga ganon, okay? Kung ikaw ay Pilipino, kasi maganda siya kasi at least nagbigay na sila ng ganitong guidelines, no. Medyo makakatulong din ito dun sa mga taong gusto maging aware sa kung kaya ba nila mag-sponsor or hindi nila kaya mag-sponsor ng kamag-anak or ng kaibigan nila. Magandang important points, no, kung bakit nila ginawa ito. Yung purpose nito is the new income-based criteria ensure financial responsibility, tama naman, and transparency in the sponsorship process according to the statement from the ICP. And then another is proof of kinship. Sponsors must provide proof of the relationship with the visitor. So kailangan mapatunayan nyo na may maingay na bata. Kung naririnig pa yung boses ko. So kailangan mapatunayan nyo na talagang si pinsan mo or sa kumbaga yung kamag-anak mo ay kamag-anak mo talaga. Hindi pwede na dahil magkapangalan lang kayo or magkaapelido kayo is magiging magkamag-anak na kayo. And then new categories. Okay, dito na tayo sa new categories. These updates are part of the broader set of changes including the introduction of 4 new visa categories and amendments to existing permits. The direct sponsorship residents can directly apply for visas for their loved ones, which is expected to bring more genuine visitor and reduce absconders. Yun yung galing sa The College Times. And no, again, for immediate family, okay, ang minimum salary range na kailangan yung patunayan na nare-receive nyo monthly is 4,000 dirhams. Para naman sa second and third degree relatives, no, kailangan nyo ng 8,000 dirhams as minimum wage or minimum salary. And para naman sa mga friendships dyan, kailangan nyo ng 15,000 dirhams salary na nare-receive monthly, for monthly basis, no, para makapag-sponsor yung kaibigan nyo sa inyo papunta dito sa UAE. So again, hindi po ito hindi po chismis. Ito mga sinishare natin, hindi siya chismis, hindi siya haka-haka o hindi kulang narinig sa kung saan ditong mga marites, no, dito sa UAE, dito sa Dubai. Kundi ito po ay na-publish noong September, okay? So again, sana makatulong yung video na ginagawa natin. Medyo mahaba na yung video na ginagawa natin. Pero matagal pa yung anak ko. So ayan, kasi isang oras yung isang oras siya na maglalaro dito. Kaya sakto dala-dala ko yung GoPro. So naisipan ko na lang din na gumawa ng content para habang nag-aantay ka ako ay at least may pinagkakaabalahan din ako, no. Dito, may saysay yung pag-aantay natin, no. Ayan, sa si Mrs. ando siya, oh. Ayan. Ayan si Mrs. Nakaupo na siya sa sahig kasi nga nag-aantay siya
na matapos si Bachi. I hope na makatulong yung video na ginawa natin ngayon, and sa mga kababayan natin dyan na nagpaplano na makuha yung inyong family, makuha yung inyong loved ones dyan sa Pilipinas, no. I hope dumating din yung time na katulad namin, no, na ako kasi nung pagdating ko dito, mag-isa lang ako na nagtrabaho. Then after nung few months na nakapagtrabaho ako at nakapag-ipon, ayun, nagkaroon ako ng sapat na budget para makuha ko yung mag-ina ko, no? Sa mga kababayan natin dyan na nangangarap na balang araw ay maisama din, mapapunta din yung inyong mga anak, yung inyong mga nanay, tatay, mapabisita man lang dito, mapapunta man lang dito, I hope mangyari po yun, no? I'm praying for that. And huwag kayong mawalan ng pag-asa, okay? Huwag kayong mawalan ng pag-asa na mahahanap nyo din yung trabaho na para sa inyo, na mahanap nyo yung trabaho na makakatulong sa inyo na umangat, na magkaroon ng sapat na budget, magkaroon ng sapat na income para makatulong sa inyo at sa inyong mga kamag-anak na mapapunta sila dito. So, tiyaga-tiyaga lang talaga sa paghahanap ng trabaho. And kung meron kayong comment, meron kayong suggestion, meron kayong tanong sa atin, ilagay nyo lang sa baba ng ating video. And kung natapos mo man yung video natin hanggang sa part ng vlog na to, maraming salamat po. And I really appreciate it. Nga pala, gumawa tayo ng ng TikTok account natin. So meron na tayong bagong TikTok account na Meet the Spanias. So sana ma-follow nyo din kami doon sa aming TikTok account. Meron din po tayong Facebook account na meron na tayong 8 followers. Shoutout sa 8 followers natin dyan. Maraming salamat po sa pagsuporta. And I hope kahit papano bago matapos man lang yung taon na to, maging 10. Once again, this is RJ. Maraming salamat po. And good night sa mga matutulog na. Good morning sa mga kapanood dito ng umaga, and good afternoon kung hapon na dyan sa lugar nyo. Okay? Maraming salamat po. Bye. Ciao. Good night. Balik na tayo dito sa ating Anakis. Nasaan na kaya siya? Ayan, napagod na siya. 5 minutes na lang. Go! Yay!